Ayan, nandiyan na si ate mga kababayan. So ate, anong nangyari? Anong balita kay Kuya Oliver? Sabi po ng doktor, meron daw po yung gagawin isang test po. Ate, pwedeng patanggal yung face mask kasi hindi naririnig maigi. Ayan. Hindi na ako sa mic. Okay, anong sabi ng doktor? Sabi po ng doktor, mayroon po siyang aniba saka almoranas. Ngayon po, may gagawin pa pong test sa kanya. Iba pong test para titignan kung mayroon pa po siyang ibang infection. Pero pinapainom po siya ng mga gamot ngayon kasi po nagtatay po siya, nagdudugo daw po yung tae niya. Nagdudugo yung? Tae po niya. May dugo ang tae niya. Ano pang sabi ng mga doktor bukod doon? Yung pong isang doktor na sa pag-iisip, hindi pa po siya okay. Medyo nagtaas po siya ng gamot daw po. Oh, hindi mo naman agad-agad talaga yan kasi wala pa nga isang buwan eh, di ba? May isang buwan na ba dito? Wala pang isang buwan. Unti-unti talaga yan. So, ano yung mga reason bakit pinapunta nila tayo rito? Bakit kailangan kausapin ka? Yun nga po, yung isang test na gagawin po sa kanya. Kailangan po ng permiso ng mga kapatid. So pumirma ka doon. Ano sabi mo doon? Sige po, kung ano po yung nakakabuti sa kanya, yun po ang gawin niyo pa ako po. Okay. So nag-iwan ka na ng cellphone number doon? Opo. Okay. Number mo na. Kasi nung una naming punta, si Kuya JJ, hindi marunong makipag-usap, kaya number namin ang nailagay. So ngayon, nag-iwan ka na number mo doon. Yun din po ang binigay ko. Ha? Yun din po yung binigay ko. Alin na number? Okay, yun din yun. Opo. Sige, okay, same din naman. Kasi kaya nga yung una, kaya nga number ng team ang binigay namin para kagaya nito, pag message nila, agad-agad mapuntahan. No? Agad-agad kami makagawa ng schedule. Tapos si Kuya JJ hindi hirap magsalita ng Tagalog na karaan. No? Nakita mo ba si Kuya Oliver? Opo. Napayak nga po ako. Hindi ko maiwasang umiyak. Tapos sabi po ng nurse, baka po matrigger siya. Sabi po, iwasan niyo pong umiyak. Sabi po. Pinagbawalan kayong umiyak doon. Okay. Pero nakausap mo naman si Kuya Oliver? Kuan po, humingi po siya ng saging. Humingi ng saging sa'yo? Opo. May binigay ka? Yung binigay. Oo. Ba't alam niya na may saging kang dala? Hindi ko po alam. Kasi po nagtatay siya. Sabi po ng nurse, ay maganda po sa katawan yung saging. Nagamot sa pagtatay. Sabi. Pero nakilala ka naman niya bilang kapatid? Hindi ko po masyadong yung reaction niya. Basta humingi lang po siya ng saging. Basta humingi lang. Hindi mo kinausap? Kinausap ko po, pagaling ka na, uwi ka na sa atin. Oo. Parang hindi pa po siya nakakakilala. Hindi pa nakakilala. Pero bakit nung ako nag-aalaga sa kanya, kilala niya ako? 'Di ba napapanood mo naman? So ibig sabihin may sakit siyang amoeba. Opo. Yun yung nakakahawa eh. Almoranas. Tsaka almoranas. Gawa po yun ng tapos may ulcer pa. Hindi naman po sinabing ulcer. Hindi naman sinabing ulcer. Amoeba saka almoranas daw po. Siyempre, nakuha niya siguro yun dahil sa katagalan niya doon sa kulungan na halo-halo na lahat doon, madumi, no? Pero matanong ko lang, yung pag-upo niya, ganun pa rin? Hindi pa rin nakatayo? Hindi pa daw po magaling yung tuhod niya. Tinanong ko po, hindi pa po daw po siya nakakalakad. Hindi pa? Nakakalakad. Hindi pa rin nakakalakad. Pero nakakagapang. Pero syempre mapapansin mo ate kung ano yung difference noon sa ngayon. Syempre dyan kasi nakakain siya ng tamang oras tapos napapainom ng gamot. Anong pagbabago ng katawan niya? Medyo naman po, luminis ang katawan niya saka medyo okay na po yung katawan niya. Okay. Yun ang unang gagawin nila dyan eh. Aayusin yung health. Syempre kung dati 3 times a week lang makakain, ngayon 3 times a day may pagkain. Naaayos yung pagkain yun everyday. No? Pero, hindi ba nabanggit sa'yo yung about sa operahan? Wala nang pong pinanggit, sir. Dapat sinabi nyo yung message, yung nag-text sa atin.
Kasi antik sa atin, no? Siyang sabi po, i-test muna po siya kung may makita pang infection, dun na po siya Operahan. Depende po sa lalabas na sa sakit niya. Sa bagay, tama yon. Ina-update kasi nila ang pamilya, ipinapaalam nila bawat proseso ng ginagawa. Para anything happen, hindi tayo nabibigla. No? Yun ang tama eh. Tinanong ko po kung may pag-asa po siyang gumaling. Hindi ka po makasasabi yan, sabi po ng doktor. Kasi sa tagal po niyang may sakit, hindi po agad-agad na Oo. Yun yung sinabi ko. Kung noon, hindi na naikulong yan ng 16 hanggang 20 years, nadala na agad sa pagamutan, hindi na ganyan kalala. Kasi isipin mo, 20 years nandun sa kulungan, tapos ngayon wala pa siyang isang buwan sa pagamutan, hahanapin mo na agad yung past recovery, mahirap. Kaya talagang hindi ka pa nila masasagot, ate. Ang alam ko dyan, suportahan natin, ipag-pray natin. Sabi naman po ng doktor, marami namang gumagaling na ganyan yung kaso. Sabi, di ba? tinanong ko po kasi, sa tingin niyo po ba may pag-asa po gumaling yung kapatid ko? Sabi ko po, basta po tuloy-tuloy yung gamutan, sabi ko niya. Di ba? Basta tuloy-tuloy lang yung support natin. Ano naramdaman mo ngayon, ate, nung nakita mo siya doon? Nakita mo yung kapatid mo? Medyo masaya po ako na nakita ko siya, pero nalulungkot pa din po ako na ganun yung kalagayan niya, sir. Sana gumaling po yung kapatid ko. Pero di ba mas nakakalungkot kung nandoon lang siya sa inyo na nakakulong, na walang ginagawang proseso? O di ba? So, mas mainam na nandito siya sa pagamutan, Ginagamot po. may ginagawa. May hakbang tayong ginagawa. Di ba? Kaysa nandoon siya. Kasi itong mga pagpunta natin, parang tayo okay lang sa atin. Mapuyat tayo isang araw. Kayo po na marami pong salamat sa pagtulong niyo po sa amin. Malaking tulong po sa amin ito, sir. Kasi yung pagpunta pa lang po dito, pag wala kang sasakyan, mahirapan ka po. Yung pasikot-sikot dito. Opo, yun ang pinaka-importante kasi. Yun yung number 1 na naitutulong namin talaga sa inyo. Saka po sa financial din po. Opo, yung travel time, sasakyan. Kasi pag magkukommute ka, lalo na pag sakay mo yung pasyente, mahirap, hindi basta-basta. Kaya ingat na ingat din kami. No? Kaya nakikita mo naman di ba, te? Hindi kami kakausapin. Pamilya talagang dapat kausapin. Kaya yun yung reason na nagmamakaawa ako sa inyo parati na samahan nyo kami para ma-update. Naiintindihan ko po, sir. Oh, salamat naman. Kami nga pong dapat magpasalamat sa pagtulong niyo po sa kapatid ko. So, ibig sabihin hanggang ngayon pa daw, nagtatai pa rin si Kuya Oliver? Opo. Kaya nilipat po siya dyan sa building. Dati po daw siya sa kabilang building. Oo. Ngayon nilipat po siya dyan. Ano yun? Sarili niya yung kwarto niya? Pakilarawan mo nga. Marami po, yung kabilang room po, marami po yung nandun. Tapos siya po nasa hallway. May dalawa po silang kasama. Hindi, si Kuya Oliver lang. Ilarawan mo lang. Si Kuya Oliver lang. Nakahiga po siya. Ha? Nakaiga. Pero yung paa niya, tinali po kasi tinatanggal daw po niya yung swero niya. nakaswero Pero siya. kalmado naman daw po siya. Yun lang daw po, tinatanggal yung swero. Kaya tinali po yung kamay. Okay yun. Ginagawa nila ang lahat para mapagaling siya. Opo. Hanapin po ako ng mga anak ko, sir. Ate, kasi alam mo, actually, hindi sana kami babiyahe ngayon. Day off sana namin ngayon. Kasi nung tumawag sa amin ang bahay pagamutan, nasa Apayao kami, 2 araw kami doon. Alam mo ba, kagabi, dumating kami sa bahay, alas 4 madaling araw. Tapos, alas 7, gumising kami ulit para sunduin kayo. Dahil nga, emergency ang sinabi. So, ngayon, pag
ibabiyahe namin, medyo lobat na yung mga driver. Kaya ang napagdesisyon na namin, nakiusap tong mga driver na kung pwede, bukas na daw ng umaga ang biyahe. So ayaw ko ring ilagay sa alanganin yung kaligtasan natin pag pilitin natin mag-drive na puyat sila. Kaya ang gusto kong mangyari, matulog muna tayo dito sa bahay, tapos bukas na lang ng umaga. Okay lang ba, te? Opo. Yun, salamat. Yun po yung nakakaalam ng mas maganda po. Sana maintindihan ninyo kasi kahit ako, lobat na rin. Kung mapapansin mo yung mukha nga namin, parang papel na yan, nakusot-kusot na. Wala nang fresh. Kaya mag-charge lang kami overnight. No? So, pero hanap muna tayo ng makainan and then hanap tayo ng matulugan na maayos. No? Kuya Rizky? Yes, sir. Tawagin na si Kuya Jesse. Okay? So mga kabarangay, salamat sa Panginoon at pasok ka na para makabiyahe na tayo. Salamat sa Panginoon at okay naman si Kuya Oliver, maayos. At ito kasalukuyan pa rin ginagamot. At okay, ayon kay ate, okay naman yung explain ng doktor sa kanya. Yun nga lang, syempre, hindi naman natin agad-agad makukuha na magaling agad. Kasi biruin nyo mga kababayan, sa loob ng 20 taon nakaupo, naliligo na sariling dumi. No? Sige, abante mo. So, hindi agad-agad. Kaya kunting tiis lang ate. Tsaka, yun, magtiwala lang tayo kay God. Ginagawa naman ng mga dalubhasa lahat ang kanilang tungkulin. At tayo naman, gawin din natin yung tungkulin natin, suportahan yung kapatid. At ipag-pray. Number 1, napakalaking bagay po ang ating panalangin. Napakalaking tulong yung pagdarasal ng bawat isa sa atin para sa ating kapatid na si Kuya Oliver. No? Okay pa? Kaya pa, Kuya Rizky? Kaya pa, sir. Kaya pa bumalik Pangasinan? Bukas na, sir. Bakit? Lobat na, sir. Ha? Lobat na. Babad na? Lobat. Lobat na. O, sige, okay. Magcha-charge ka? Yes, sir. O, sige. Okay, yun mga kababayan, maraming salamat po, no? God bless po sa atin lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Sana po hindi kayo magsawa na suportahan ang Team Daddy Frankie. Magandang gabi po sa inyong lahat. 12 hours, tapos 2 hours tulog. Biyahe ulit ng Manila. Oh, sarap. Ano masakit na? Puwit. Tumbong. Yung tumbong. Yung buntot. Oh, yung buntot. Di ba? Ito yung puwit. Yung buto dito sa gitna. Kakaupo ba naman dito na 24 oras, hindi ka na magagalaw-galaw. Ganyan lang. O, maiba, ganyan. Tapos maiba, ganyan. Ganyan. Sumasakit din pala. Medyo kapayin niya, sir. Baka may nakauslit na niya. Wala naman. May nakasungaw. Okay, bye-bye po. Ayan mga kababayan, sobrang traffic. Nung oras pa kaya kami makakauwi nito. Bumper to bumper mga kababayan, pero okay lang yan. Stay cool. Ha? Stay cool, uncle. Oo, dikit na dikit ka na. No? Ayan mga kababayan, naglagay na ako ng Filonic kasi masakit na yung leg ko. Pero stay cool pa rin. Nay, stay cool ka dyan? Opo, okay lang po. Okay ka lang? Stay cool. Okay, very good. Sa ganyan lang, kita mo ano yung traffic, no? Kaya Rizky, okay ka lang? Okay lang. Okay. Kakayanin. Kakayanin. Stay cool lang. Stay cool. Yan mga kababayan, tignan nyo yung traffic. Kaya siguro makarating kami nito, hindi ko lang alam. Bumigit kumulang. Bumper to bumper.